Kaya ba ng motor nyo yung ganitong setup na yung battery nyo tatagal ng 6 years? Kagaya nya, no? Stock battery. Sinetup po ng AES HID projector. Take note, HID projector, hindi po LED, hindi bi-LED. 2026 na po ngayon. Bumalik lang dito yan para magpapalit ng mga eyeline. Gusto niya yung di-remote na. At yung mga underlights niya, gusto niya di-remotes na. At nagpadagdag po siya ng RPM gauge. Nagpalit din kami ng bagong tie switch. Pero ang battery, tignan nyo, all stock sa 6 na taon. Kaya yun ang tanong mga kabekis, kaya ba ng motor nyo yan sa ganyang karaming setup? Sa 6 years, park light, underlight, busina, hindi nangongongo, HID, MDL, mga kabekis, HID po, nakasindi ang MDL, underlights kompleto, RPM, kayang-kaya, 6 years yung battery. Hazard. Ayan. Diyan po papasok yung malaking pagkakaiba ng wiring setup na pinagagawa nyo sa power appliance method ko mga kabekis. Hindi nyo mapapatagal yung battery nyo ng 6 years. Karamihan dadala sa akin dito nagpa-bi-LED setup. Bi-LED lang ha, LED. Kukumpara mo sa HID. Nag 6 years to. May nagpapariwire sa akin bi-LED. 2 years lang ang battery. Pagdating dito naka-OD na. Sinetup ng bi-LED, pinailaw ng ganyan. Tapos yung battery napalitan na 1 year lang. Ang dahilan nung nag-wiring normal kasi marami daw load. But ito 6 years. Stock GS na battery ng Honda Click B2. Sulit na nga, sabi ko nga sa may-ari nito, kung maaari mag-ready ka rin ng battery kasi huwag nating patagalin. Kasi 6 years sulit naman na. So ano, ikakasa nyo yung wiring nyo sa wiring ko. Power appliance, HID projector. Yan. Kung gusto nyo matutunan mga kabekis, pumasok kayo sa YouTube channel ko. Nandun po yan. Paano mag-power appliance ng Honda Click B2, B3, lahat ng motor, pare-parehas po ang concept niyan. Wala nang iba na masihigit pa sa power appliance method na ginagawa ko.